Hello everyone! Welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Magandang araw mga minamahal kong grade 10 students. Sa video na ito ay pinaka-last part na ng ating learning task sa inyong week 8 module. Congratulations mga anak, tapos na rin ninyo ang inyong mga modules. At maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Asahan ninyo natutulungan ko pa rin kayo hanggang sa inyong 4th quarter. So dito sa learning task number 3, perform as instructed. Number 1, find the roots of 2x plus 1 times quantity of x plus 3 times quantity of x minus 3 dapat to. Okay? So, inibahan ko yung given dito upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa module ninyo. Para makuha natin yung roots, equate lang natin sa 0 by zero factor property. Equate natin ito muna yung first, that is 2x plus 1 is equal to 0. So, that is 2x. Transpose natin si positive 1 magiging negative 1. Para makuha si x, i-divide natin both sides by 2. Makakancel ito. Then, x is equal to negative 1 half. So, ang first root natin is negative 1 half. Next, yung x plus 3 naman. X plus 3 is equal to 0. Transpose lang natin si positive 3 magiging negative 3. So, ito na yung second root. Next is yung x minus 3 is equal to 0 naman. So, that is x equals, transpose natin, si negative 3 magiging positive 3. And then, ito na yung third root ng polynomial equation. O, diba? Ganun lang siya kadali. So, ang mga roots natin ay negative 1 half, negative 3, at positive 3. Or, pwede rin namang positive negative 3. Okay? Number 2, find the zeros of the polynomial equation x raised to 4 plus 2x cubed minus 13x squared minus 14x plus 24 is equal to 0. Medyo mahaba yung solusyon nito anak, pero pagtiyagaan talaga natin siyang isolve. Alright? So, ano ba yung mga factors ng 24? So, let's get P of Q. Ano yung mga factors niya? That is positive negative 1. Positive negative 2. Next is positive negative 3. Positive negative 4. Positive negative. Ano pa yung mga factors niya? 6. And then positive negative 12. Then positive negative 8 pa pala. Then positive negative 24. Okay, so yan yung mga possible roots ng polynomial equation na to. By using the synthetic division, mag-try tayo ng mga factors niya. Kung magiging 0 yung remainder, ibig sabihin, factor niya or root niya yung given. Let's try x equals 1. By synthetic division, that is 1. Kopyahin natin yung mga coefficients. So, that is 1, positive 2, negative 13, negative 14, and positive 24. Kung magiging 0 yung remainder, ibig sabihin, yung x equals 1 ay root ng polynomial equation. Okay? Then, bring down 1. 1 times 1 equals 1. 2 plus 1 equals 3. 3 times 1 equals 3. And then, negative 13 plus 3 is equal to negative 10. Negative 10 times 1 is equal to negative 10. Negative 24 plus negative 10 equals negative 24. And negative 24 times 1 is equal to negative 24. 24 minus 24 is equal to 0. Sabi ko nga kanina, by remainder theorem, kapag 0 yung remainder, meaning to say, x equals 1 is a root of this polynomial equation. So, ito yung tinatawag na first depressed equation. So, kailangan pa natin ng tatlong factors kasi x raised to 4 yan. So, isa pa lang yung root natin, that is x equals 1. So, ang quotient nito ay 1x raised to 3 plus 3x squared
minus 10x minus 24. Tapos ang gagawin natin sa quotient niya is hanapin natin yung mga possible factors naman ni negative 24. At pareho pa rin yung factors niya dito. That is, ito pa rin. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 8, at saka 24. So, ang itatry ko ngayon ay x is equal to negative 2. So, itry natin using synthetic division. So, that is 1, 3, negative 10, negative 24. Bring down 1, that is 1 times negative 2 equals negative 2. 3 plus negative 2 equals positive 1. 1 times negative 2 equals negative 2. Negative 10 plus negative 2 equals negative 12. And negative 12 times negative 2 equals positive 24. Negative 24 plus 24 equals 0. Meron na tayong dalawang roots. So, ang quotient nito ay 1x raised to 2 plus 1x minus 12. Okay? So, i-rewrite lang natin x squared plus x minus 12. Ngayon, di ba factorable na to? Alam nyo naman na siguro kung paano mag-factor ng trinomial, di ba? So, mag-iisip kayo ng factors ni negative 12 na kapag inad ninyo magiging positive 1. Yun ay negative 4 times 3. Kasi negative 4 times 3 equals negative 12 and negative 4 plus 3 equals, positive pala. Positive ito, negative ito. Kasi positive ito. Okay, so ang factors nito ay x plus 4 times x minus 3. Alright? So, ano ngayon ang roots niya? Equate lang natin sa 0. X plus 4 is equal to 0. Transpose natin sa kabila, magiging negative 4. So, ito na yung pangatlong root. Yung x minus 3 naman is equal to 0. Transpose natin sa kabila, magiging positive 3. So ang mga zeros natin ay x equals 1, that is 1, negative 2, negative 4, at positive 3. Okay? So, yung zeros, same lang din siya sa roots ng polynomial equation. Next, dito naman tayo sa number 3. Find the polynomial equation whose zeros are 2 of multiplicity 2, positive 1, and negative 2. So, itong number 3, kagaya lang din siya ng learning task number 2 ninyo na itinuro ko na sa nakaraang video. So, ang gagawin natin, hanapin yung kanyang mga factors bago natin siya i-multiply. So, meron daw tayong zeros na x equals 2 na dalawa. So, ang katumbas nito sa kanyang factored form ay x minus 2. Magpapalit ng sign. So, dalawa daw na ganyan, kaya may squared. And then, positive x equals 1. So, ito naman, ang katumbas niya ay x minus 1. And then, x equals negative 2. Transpose natin, magiging x plus 2. So, ang factored form nito, x minus 2, squared times x minus 1 times x plus 2 is equal to 0. Ngayon, so, i-multiply muna natin ito bago natin i-multiply dito sa dalawa. Or pwede rin namang ihiwalay natin yung mga solutions. Unahin muna natin yung x minus 2 squared. So, ito ay magiging x minus 2 times x minus 2. FOIL method. So, x times x equals x squared. X times negative 2 equals negative 2x. Negative 2 times x equals negative 2. Negative 2 times negative 2 equals positive 4. Combine like terms, that would be x squared minus 4x plus 4. Okay? So, ito yung product nitong binomial na to. Next, kunin naman natin yung x minus 1 times x plus 2. Using FOIL method, x times x equals x squared. X times positive 2 equals positive 2x. Negative 1 times x equals negative x. And negative 1 times positive 2 equals negative 2. Combine like terms, that would be x squared plus x minus 2. Okay, so ito naman yung product nito. Ngayon, i-multiply natin tong dalawang to. Paano nga ba mag-multiply ng trinomial to trinomial? Gamitin lang natin yung distributive method.
So, x squared minus 4x plus 4 times x squared plus x minus 2. Okay. So, ang gagawin natin, each term, imumultiply natin dito sa tatlo. Unahin natin yung x squared. So, x squared times x squared equals positive x raised to 4. X squared times negative 4x equals negative 4x cubed. X squared times 4 equals positive 4x squared. So, tapos na to. Ito naman yung pangalawa. X times x squared equals positive x cubed. Palitan natin ang kulay. X times negative 4x equals negative 4x squared. And then x times 4 equals positive 4x. So, tapos na rin yan. Then, lastly, ito naman. Negative 2 times x squared is equal to negative 2x squared. Negative 2 times negative 4x equals positive 4x, positive 8x. And then negative 2 times positive 4 equals negative 8. Okay? So, combine natin yung mga magkakamukha or yung mga magkakapareho ng exponents. So, walang kasama si x raised to 4, kaya x raised to 4 na lang siya. Next, yung mga cube naman. Negative 4x cubed plus x cubed is equal to negative 3x cubed. And then, 4x squared minus 4x squared is equal to 0. So, mawawala yan. Ang matitira na lang is negative 2x squared. Nasundan ninyo? Next, tanggalin na rin natin to. Next is 8x plus 4x equals positive 12x. So, wala na yan. And then, minus 8 equals 0. So, ito na yung polynomial equation ng number 3. X raised to 4 minus 3x cubed minus 2x squared plus 12x minus 8 is equal to 0. Alright? So, kung gusto ninyong i-check, i-substitute nyo lang yung value ng x dito sa polynomial equation. Kapag naging 0 yung mga remainder, ibig sabihin, factor niya lahat to. Okay? And then last na mga anak, number 4, find the equation if the zeros are positive 2, negative 1, positive 2, negative 3. So, ang ibig sabihin niyan, x equals 2, x equals negative 1. So, dalawang x equals 2, tapos x equals negative 3. Ang factored form niyan is x minus 2 times x plus 1 times x plus x minus 2 times x plus 3. Okay? Pagsamahin na natin yung dalawang magkapareho. X minus 2 squared. Tapos x plus 1 times x plus 3. Okay? Ngayon, unahin natin yung square of binomial. So, kapag square of binomial, square nyo lang yung first term. So, x times x equals x squared. Then, copy their sign, that is negative. Twice the product of first term and second term. So, x times 2 equals 2x times 2 equals 4x. And then, square the second term, negative 2 times negative 2 equals positive 4. Kung gusto niya namang gawing FOIL method, ito pa rin yung magiging answer niya. X squared minus 4x plus 4. Then, ano naman ang product nito? So, x plus 1 times x plus 3. Using FOIL method, that is, x times x equals x squared. X times positive 3 equals positive 3x. 1 times x equals positive x or 1x. And then, 1 times 3 is equal to positive 3. Combine like terms, x squared plus 4x plus 3. So, ito naman ang product nito. I-multiply natin siya dito. X squared plus 4x plus 3. Okay? So, medyo mahaba siya mga anak. Ang gagawin natin ay didistribute lang natin yung mga terms sa trinomial. X squared times x squared equals x raised to 4. X squared times negative 4x equals negative 4x raised to 3. X squared times 4 equals positive 4x squared. Next, ito naman yung 4x naman. 4x times x squared equals positive 4x raised to 3.
4x times negative 4x equals negative 16x squared. And then 4x times 4 is equal to positive 16x. Then lastly, yung positive 3. 3 times x squared equals positive 3x squared. 3 times negative 4x equals negative 12x. 3 times 4 equals positive 12. Pagsamahin natin yung mga magkakapareho ng exponent. So that is x raised to 4. And then, negative 4x cubed plus 4x cubed. So, is equal to 0. So, mawawala yan. May natira ba? Wala na. So, wala nang x raised to 3. And then, 4x squared minus 16x squared equals negative 12x squared. Plus 3x squared equals negative 9x squared. Okay? So, wala na to. Wala na rin ito. Next is 16x minus 12x equals positive 4x plus 12 is equal to 0. So, ito na yung polynomial equation ng number 4. Okay? Kung nakatulong ito sa inyo, please do comment down below at paki-like nyo na rin ang video na to. Mga anak, kung nakatulong ako sa inyo, please share this video sa mga classmates ninyo at asahan ninyo na sasamahan ko pa rin kayo hanggang sa inyong 4th quarter. Okay? Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!